Yung mga kagros, at meron naman tayong nadagdag na panibagong sisiw. Napakadami po. At yun, papakita ko sa inyo mga kagros. Dahil yun talaga, kahit wala ka pang incubator, at yun, hinahanapin mo yung inahin na pinakamagaling maglimlim. Pisa po lahat yung kanyang itlog. Ha. So yun lang po mga kagros, papakita ko sa inyo. Panibagong sisiw na naman, dagdag sisiw. Tara. Mga kagros, good morning pala sa inyong lahat, no? At meron na naman tayong nadagdag na mga sisiw. Meron naman namimisa, no? Napakadami po ito, 12 pieces. So kagaya ng sinabi ko dati mga kagros, na dapat talaga hanapin nyo yung pinakamagaling maglimlim na inahin. Yan, no? Pinakamagaling maglimlim sa kanyang itlog. Ayan. So masaya po tayo mga kagros, no? Dahil meron naman nadagdag na another sisiw. So marami po yan mga kagros. At yun, no? Masarap sa pakiramdam mga kagros na halos araw-araw mayroon pong namimisa na inahin. Kahit wala ka pang incubator. So sa katulad ko, nag-uumpisa pa lang at hindi pa makakabili ng incubator. Dahil kaumpisa pa lang tayo, wala pa tayong pambili. Ito po ang dapat natin gagawin. Hanapin po natin yung inahin na pinakamagaling maglimlim sa kanyang itlog. At itong mga inahin na to ay magagaling talaga ito maglimlim. Yan, o, pisa lahat. 12 pieces po ito mga kagros. Maraming sisiw, oh. So ganun, no? Yun ang ating gagawin. Marami naman tayong mga babae dyan. Subukan nyo pa gawin inahin, paitlogin nyo kung sino yung pinaka maraming itlog at magaling mamisa na pisa po lahat. Yun po ang dapat yung alagaan, kasi magandang inahin po yun. Marami din kasing inahin na hindi seryoso sa paglilimlim. Kapag nagpapatuka ka, hagis ka ng patuka, bumababa din siya, galing siya sa kanyang pugaran. Tapos bababa din siya kapag naghagis ka ng pagkain. Hindi maganda po yun mga kagros. Gawa nung hindi yun seryoso sa kanyang paglilimlim. Hindi po napipisa lahat ng kanyang itlog. Hindi katulad nito mga kagros. Yan, kapag naghagis ka ng pagkain, hindi siya nababa. Yan ang pinakamagandang inahin. Yan, pipisa po yung mga itlog niya. Kasi yung ganitong klaseng inahin, bumababa lang po yan kapag nangingiti, may ipot ba, at nainom ng tubig. O yun ang mga seryoso sa paglilimlim ng kanyang itlog. Kaya itong kalabasan niya, yan, o, yan ang kalalabasan. Napakadaming sisiw, dagdag sisiw, oh. Yan po, kapag wala pa tayong incubator, yan, inahin lang muna. Saka na lang po incubator kapag talagang kakabawi na, mayroon ng pambili. So yan po mga kagros, no? Ito, dami niya, no? Ito dagdag na naman to, oh. Yan, oh, dami, no? Puro pula. Napakadami niya, no? Sisigla. Ang mga sisiw mga kagros, kapag nasa lupa,
tapos malawak yung kanilang area, masisigla po yan. Yun po ang naranasan ko mga kagurus, no, kapag nasa lupa yung mga sisiw na yan, ilagay mo sa lupa, masisigla po sila. At kailangan din malawak yung area. Kasi kapag nasa kulungan, nakahang, di sila masisigla. Mabilis po madapuan ng sakit. At yun pala mga gurus, no, hindi ko naipakita sa inyo yung pinakain ko sila ng ubod ng saging. Sa sunod na lang po, papakainin ko ng ubod saging, papakita ko sa inyo. At yung nakaraan po, nung marami po yung nasa kulungan, malawak na kulungan, yun binigyan ko ng ubod ng saging. At ang lalakas nilang kumain. So yun lang po mga gurus, no, at sana'y nakapagbigay din ng kalaman tong aking experience lang din po ito mga kagurus, pero magandang experience po ito. Hindi ka nagagastos na incubator. Saka na lang po yan kapag medyo kumikita na, may pambili na, yun. Pero kapag nag-umpisa pa lang ito, itong gagawin natin, hanapin natin pinakamagaling maglimlim, yung inahin na pinakamagaling maglimlim sa kanyang itlog. Silong po mga gurus, maraming salamat sa patuloy panood mga kagurus, no. At papakita ko pala sa inyo mga kagurus yung una kong upload na video mga kagurus. Yun, papakita ko sa inyo yung mga sisiw na yun, ang sisigla nila. Yan, yun mga kagurus, ito po yun, oh. Ayan ang sisigla nila, oh. Oh, napakasigla nila mga kagurus. Yan, oh. Oh, kita nyo yan. Oh, oh, ang sisigla nila mga kagurus. Oh, liliparan. Oh, yan mga kagurus, no. Ito, lilipad pa yan sa kamay ko. Yan, oh. Oh, lilipad sa kamay ko. Ganito po sila kasigla mga kagurus. Yan. At saka yan, oh. Ito yung pinakita ko na panibago. O sisigla nila mga kagurus. Ang dami nyo, no. Yan. So yun mga kagurus, no. Yun lang po yung update ko ngayon sa pag-alaga ng native chicken, na hindi pa tayo hindi pa tayo makakabili ng incubator. Yun pong update ko sa ating pag-alaga ng mga native chicken, lalo na hindi pa tayo pwede makabili ng incubator dahil gawa ng kaumpisa pa lang tayo. Yun lang po, at sa awa ng Diyos, ang sisigla po lahat ng mga alaga natin, na maganda talaga pag malawak na kulungan. At yung katulad sinasabi ko, yung inahin, yun, hanapin natin pinakamagaling maglimlim sa kanyang itlog para pisa po talaga lahat. Yun, sobrang sigla nila. So yun lang po mga kagurus. Maraming salamat sa patuloy panood. Sa lahat ng FW, mag-ingat kayo palagi sa ibang bansa. At pag uwi nyo dito sa Pinas, pwede kayo mahingi sa akin ng native chicken. Katay tayo, pwede rin litson. So yun, kasama ko pa rin si Buddy. Sama-sama ko yung buddy ko. Hanggang dito lang po. Stay safe always, and God bless us all. Bye bye. Oh, may lilipad pa, oh. So, kaibigan ko to. Kaibigan ko to mga kagurus. Kaibigan ko. Dalawa po ito, kaibigan ko.
See you lang po mga kaguros. Bye-bye.